Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bad news po sa ating mga motorista. Sa kabila ng pananalasa ng bagyo sa bansa, muli na naman magkakaroon ng taas singil sa presyo ng gasolina at diesel. Epektibo na ngayong Martes ang aumento na 50 centavos kada litro ng gasolina. Gayon din ang karagdagang piso sa kada litro ng diesel. Ito na ang ika-6 na magkasunod na linggong dagdag presyo sa gasolina at pangatlong linggo naman sa diesel. Samantala, kasalukuyang kabilang ang kerosene sa ipinatupad na price freeze sa buong bansa. Kaya walang paggalaw sa presyo nito hanggang sa susunod na linggo. Sa paghupa ng mga nagdaang bagyo, patuloy pa rin ang operasyon ng Bureau of Fire Protection upang magresponde sa mga lugar na lubos na apektado nito. Tunghayan ang ulat mula rito. Bagamat humupa na ang bagyo, nagpakalat naman ng 30,000 kawani ang Bureau of Fire Protection o BFP sa buong bansa. Ito ay para sa pagresponde ng mga lugar na apektado ng bagyong Uwan. Kabilang sa operasyon na kanilang isinagawa ay ang Search, Rescue and Retrieval Operations. Ito ay para sa paghahanap ng mga labing pumanaw, bunsod ng baha at mga trahedya. Humanitarian and disaster relief naman upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng na stranded at nag-evacuate. Road clearing para sa mga kalsadang nasira at nabagsakan ng mga puno, maging ang pamimigay ng supply ng malinis na tubig at pagtugon sa mga emergency ng mga pamilyang apektado. Bunsod nito, inihanda sila ng pamahalaan na pabilisin ang operasyon lalo na sa mga pangunahing kalsada ng bawat rehiyon upang magamit agad ito at masigurado ang kaligtasan ng publiko. Ayon naman sa BFP, sa kabila ng matinding epekto ng bagyong Uwan, sinisigurado nila na ang bawat pamilyang kanilang sinaklolohan ay maayos na nailikas sa evacuation center. Bukod dito, kanila ring sinigurado ang kaligtasan ng mga kawaning ipinapadala sa operasyon maging ang mga equipment at bangkang ginagamit sa pagsaklolo sa oras ng matinding ulan at pagbaha. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Iginiit ng mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na walang legal na basehan ang pamahalaan para i-invoke ang Section 17 ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity para bigyang katwiran ang pagsuko ng senador sa International Criminal Court o ICC. Ito ay dahil may mga indikasyon umano na maaaring umasa muli ang gobyerno sa Section 17 na naturang batas para bigyang katuwiran ang immediate surrender ni De La Rosa na isang aksyong labag umano sa konstitusyon at walang basehan. Ang payag na ito ay kasunod ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kamakailan na naglabas ang ICC ng warrant of arrest laban sa senador kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Samantala, ayon kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah, hindi aniya nila maaaring kumpirmahin ang naturang warrant laban kay De La Rosa dahil ang mga ICC-related issues ay makita lamang sa mga opisyal na communication channel ng international body. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng gasolina at diesel muling tumaas. Meralco, inanunsyo ang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Panukalang hiwalay na claim court para sa labor dispute ng OFWs, inihain sa Senado. ICC turnover issue ni Senator De La Rosa, babangga sa konstitusyon ayon sa kanyang legal team. Kaap, ilang paliparan ng balik operasyon na matapos ang Super Typhoon 1. At DILG, sinuspinde ang pagbiyahe ng mga government officials sa ibang bansa.
Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.